Yo, what's up guys? Good morning, good morning, good morning. At ito nga at nag-overhaul tayo ng steering gear motor. At suggest ko lang pag magagrasa, tanggalin nga po yan yung labasan ng grasa dyan para hindi maipon yung grasa doon sa loob at pumunta doon sa ating winding. Yan magkakaroon ng cause na kakalat dyan sa loob. Mag-i-spray dyan sa winding ng ating motor at magkakaroon yan ng damage siya. Magkakaroon yan dyan ng yung insulation na ginasabi, no? Kaya magkakaroon yan ng ground, magkakaroon ng problema. Kaya yun, at intro na tayo mga idol. Let's G, mwah! At dito nga mga idol ay bababa na natin yung ating motor ng steering gear number 1. At naka-due na din ito doon sa maintenance overhaul ng ating motor para mapalitan yung mga bearing, no? At since na-deliver, wala pa itong pag-record na pagpalit ng bearing, at gawin lagi na lagyan ng warning sign at yung ating mga checklist, no, during maintenance. At ito nga, tinatanggalan namin dito yung coupling at napakatigas nito mga idol dahil ngayon lang ito natanggal. At gamitan natin to ng konting hihitingin natin para magkaroon siya, expand yung coupling sa chain at matanggal, no. Medyo matigas talaga siya, kaya tinatry natin na mapukpok dito pero hindi siya kinaya. Kaya ang ginawa natin ay hiniting natin para matanggal ng mabilis, hindi siya masira, no. Kaya yun, dito nag-expand na siya, kaya mabilis na siyang matanggal. Yun ang mga technique para matanggal kaagad. Kaya lang ingatan lagi yung motor kasi nga baka madamage yung ibang parts. Kaya yun, kaya lagi lang safety at ingatan din ang ating mga machinery during overhaul. At kumusta kayo dyan mga idol? At dito nga sa part na ito ay tinanggal natin yung sa may pan side, no, mayroon itong lock. Yung bearing dyan, bali dalawang bearing dyan, may lock yan. Bali katalikuran yung ating bearing dyan na yung type yung off. Magandang klase ito yung bearing na yan. Kaya tapos pag magtanggal dyan, kailangan dahan-dahan kasi nga mayroon yang heater doon sa loob mga idol. Kaya pag bubukas, iingatan kasi baka mahila yung wire ng heater. Basta dito sa mga motor na may heater at andyan lagi yan sa may pan side yung ating heater, no. At yun, tinatanggal na natin yung lock dyan, spider lock na yan. At tapos babakalasin din natin yung kabila na cover. Tapos bubuhatin na natin yan, no. Kaya yun lang, ingat lang lagi sa trabaho, sa mga pagme-maintenance mga idol, safety lang. At yun nga dito mga idol ay natanggalan natin, ano, hindi na natin napakita ng yung pagbuhat, hindi natin na videohan. At ito nga, tinatanggalan natin yung cover. So far yung mga bearing ay ayos pa, mga magaganda pa ang condition. Kaya lang as per ating maintenance, kailangan na rin siyang paltan kasi nga yung running hours niya ay naka due na doon sa kanyang interval, no. Kaya dito sa amin ay yung sa running hours na sunod-sunod o kaya sa 5 years na continuous na running siya, kailangan mapalitan yung bearing. Pero dito naman alternate naman yung running ang yan, palitan sila ng 1 and 2. Kaya hindi pa siya yun sa 5 years, kaya susubra siya sa running hours na lang siya, bali susundin. At yun nga, dito tinatanggal na bali hinihigpitan na natin dito yung yung cover. Bali napalitan na yung mga bearing dito, no. Medyo nahirapan din kami pagtanggal ng bearing, kaya yun, hiniting din natin yan. At ngayon nga ay susuli na natin to doon sa bali, nalinis na din namin yung dyan, yung
rotor, tsaka yung ano yan, nisprehan natin ng electroclean para malinis yung may mga konting grasa ka din na nag-spray doon sa loob ng winding. At yun ay ating nilinis konti mga idol, no. Kaya ayan, dito ingatan lang na masumaya doon sa winding. Kaya dito gagamit ka dito ng yung tubo extension pipe para pangkuha doon sa kabila. At yun, suotan mo at iingatan na wag sumaya doon sa mga winding, baka madamage, no. Ingat-ingat lang talaga. Kaya sa halip na nag-aayos ay baka magkaroon pa ng damage. Kaya yun, ingat-ingat talaga sa ating pag-maintenance. At lagi lang sa tamang procedure. At ito nga yung heater, tatalian natin yan kasi isusuli na natin yung wire doon sa connection. Bali yan, maglagay lang kami ng kable, tapos hihilain lang yan kasi yan, dahan-dahan lang para yung wire ay lumusot doon sa pinakang connection sa butas, no, mga idol. Kaya yun, sana mayroon kayong idea sa mga pagbaklas ng ganito, mga steering gear motor, kung paano binabaklas siya, ano ba siya, yung mga connection wire sa loob, tapos yung cover yan. At hope makatulong ito doon sa mga wala pa masyadong idea sa pag-overhaul ng mga motor. At dito kami ay tulong-tulong kami dito kasi wala naman kami dito na electrician at wala kami dito na mga fitter. Kami lang engineers at saka yung oiler. Wala din kami dito na wiper, walang kaditi. At dito talagang tulong-tulong lang, no, para mabilis ang trabaho. Ika nga ay mas maganda yung tulong-tulong para mas mabilis at mas naiintindihan ng iba at natututo yung iba sa mga trabaho. I-explain lang na maayos at turuan yung mga yung iba na wala pang idea. Huwag nating ipagdamot, turuan natin sila paano pag-overhaul, paano yung pag-maintenance, no? At dito nga isusuli na natin yung motor. Yan, bali yan, yung coupling dyan, yung pinakang yung pump dyan ng hydraulic andyan sa loob ng tangke, no, mga idol. Kaya yun, susuli lang maayos, tapos yung papalitan ng grasa at titistingin natin ito kung okay ba yung amperahe, yung operation niya, yung condition ng motor, hindi ba siya maingay, okay ba. Kaya yun, at lagi lang ugaliin sa safety procedure, no, mga idol. And I hope na meron kayong idea sa panonood ng video na ito ni Seaman TV Vlog, mga idol. Kaya yun, at dito na nga ay natapos yung ating kabit. At ito nga ay tinisting na, maandar na ito, mga idol. Yan. At wala naman siyang gaanong vibration at okay ang ating paggawa ka-overhaul. Yung amperahe, ayos ang amperahe, mga idol. Kaya yun, thanks God. At medyo okay ang ating operation. God bless, and sana ay ingat kayo lagi, and lagi lang happy life, and God bless, and mama, see you to my next vlog, and love you all, guys. Mama, choo choo. Mwah.